Dominant Protector. Credit to the author. 5,211-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinusunog ang kanyang puwersa ng buhay ng maaga, at kasabay nito ay ang mahabang panahon ng panghihina ng 3 buwan, ito ang kapalit ng isang lantang dahon na bumalik sa tagsibol. Talagang pumunta siya sa ganoong antas para sa isang labanan, baliw ba ang babaeng ito? Hindi ito lubos na maintindihan ni Woking. Para sa isang taong tulad niya na gumagalang sa ganap na rasyonalidad, ang mga kilos ni Yubi ay walang kabuluhan. Totoo nga na sa tulong ng hindi kapani-pani walang epekto ng pagpapabate ng mga nalalantang dahon, malamang na manalo si Yubi sa labanang ito. Gayunpaman, paano kung makuha niya ang kwalipikasyon upang lumahok sa sinaunang pagsubok? Wala pang 2 buwan ang natitira bago ang sinaunang pagsubok. Sa madaling salita, mananatili pa rin siyang mahina ng kahit 1 buwan. Kung lalahok siya sa sinaunang pagsubok sa ganoong estado, para na lamang siyang naghahanap ng kamatayan. Sa halip na ganoon, mas mabuting aminin na lang ang pagkatalo. Kahit ang isang bata ay makakaunawa sa mga kalamangan at kahinaan. Maaari kayang isa lamang itong sandali ng pagkabigla. Sa totoo lang, hindi nakakapagtaka na hindi maintindihan ni Woking. Kahit na napinsala ni Donovan ang kanyang dantian, nanatili pa rin siyang makatwiran. Ang isang sandali ng pag-indek ay isang bagay na hindi pa niya naranasan noon, kaya natural lamang na hindi niya maintindihan. Gayunpaman, naunawaan ni Reggie ang nararamdaman ni Yubi. Malamang na hindi ito isang biglaang desisyon, kundi isang bagay na matagal na niyang plano. Kapag lumala na ang sitwasyon, gagamitin niya ang pagpapabata ng mga nalalantang dahon para makamit ang tagumpay anuman ang mangyari. Para kay Yubi, hindi lang ito dahil sa kwalipikasyon na lumahok sa mga sinaunang pagsubok. Higit sa lahat, may kaugnayan ito sa reputasyon ng buong sekta ng Leaf Spirit. Siya ang nakatatandang sister na nangunguna sa grupo ng mga disipulo ng sekta ng Leaf Spirit. Kung hindi man lang niya makuha ang minimum na kwalipikasyon para lumahok sa mga pagsubok, hindi ba't masisira nito ang reputasyon ng buong sekta ng Leaf Spirit? Alang-alang sa Leaf Spirit Sect, hindi matatalo si Yubi sa laban na ito kahit ano pa ang mangyari. Hinding-hindi niya magagawa iyon. Malinaw na nakikita ng nakasaksi ang sitwasyon, ngunit hindi pa nakikita ni Linlin ang mga lantadong dahon na bumabalik sa tagsibol, noon. Nasa maagang yugto pa lamang siya ng pundasyon ng kaharian bago siya lumabas sa sekular na mundo upang magsanay. Maging ito man ay sa kanyang mga kwalipikasyon o lakas, malayo pa siya sa sapat. Bukod pa rito, siya ay mula sa sekta ng laging misteryosong espirito ng dahon. Bago ito, hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga lantadong dahon na bumabalik sa tagsibol. Sandaling panahon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bang! Bang! Sa pagkakataong ito, si Linlin ang napalipad. Si Yubi, na agad na bumalik sa kanyang tugatog na kondisyon, ay tila hindi mapigilan. Kahit hindi gumamit ng isang makapangyarihang pamamaraan tulad ng dahon ng bundok, hindi na kayang sundin ng pagod si Linlin ang kanyang kagustuhan. Di nagtagal, hindi nagpakita ng awa si Yubi. Hindi niya binigyan si Linlin ng pagkakataong gumanti. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na mabangis na pag-atake, at lubos na naligay sa alanganin si Linlin. Habang pinapanood niya ang 2 palitan ng suntok, medyo nakaramdam ng kakaiba si Reggie. Hindi niya maiwasang bumulong dahil nakabawi ka na sa iyong tugatog na estado at ang mga nalalantang dahon ay bumalik na sa tagsibol, dapat mong gamitin ang mga makapangyarihang kasanayan tulad ng mga naligas na dahon sa taglagas at mga daong parang bundok upang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Bakit mo sasayangin ang napakaraming pagsisikap? Mula nang masaksihan nila ang tindi ng pagkakakulong sa lupa, alam ng lahat na hindi nila kayang patagilan ang kanilang laban kay Linlin. Kung hindi, habang tumatagal ang kanilang laban, mas malala ang magiging pinsalang kanilang mararanasan. Maaaring si Yubi ang may kalamangan ngayon, ngunit kung hindi niya matatalo si Linlin sa loob ng maikling panahon, maaaring matalo siya sa huli. Natural lamang na alam ito ni Yubi. Gayunpaman, iginiit pa rin niya ang pagpili ng paraang ito. Ano kayang espesyal na dahilan niya? 5 galaw pa. Tahimik na paalala ni Yubi sa sarili. Tinatansya niya ang epekto ng ground imprisonment sa kanya. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, malamang na magyelo na naman siya sa susunod na 5 galaw.
Sa oras na iyon, wala na talaga siyang kapangyarihang baligtarin ang sitwasyon. 5 galaw pa. Pareho ang paghatol ni Linlin at nang sa kanya. Mananalo siya hanggat kaya niyang tiisin ang 5 galaw. Sa ganitong paghatol, nakatadhana na ang susunod na 5 galaw ay magiging nakakagulat. Kung ang palitan ng buhay sa simula ay isa lamang pagsubok, kung gayon sa pagkakataong ito ay magiging isang tunay na laban. Nanginig ang mga talukap ng mga nanonood. Nasusugatan ng dalawa sa tuwing nagpapalitan sila ng suntok, ngunit lagi nilang pinapanatili ang pinakamatibay na tindig. Hindi sila sumusuko, dahil kapag ginawa nila iyon, matatalo sila. Babae pa rin ba sila? Bakit mas lalaki pa kayo kaysa sa amin? Pinagpapawisan ang lahat ng mga lalaki. Dapat sana'y kumulo ang dugo ng mga tao sa ganoong labanan, ngunit ang magkabilang panig ng tunggalian ay 2 babae, kaya hindi malaman ng mga tao ang sasabihin. Hindi inaasahang kapana-panabik ang labanang ito. Manalo man o matalo, malaki ang maitutulong nito kay Linlin. Tumanggaw si Terence. Hindi niya kayang makitang masaktan si Linlin, pero hanggat hindi ito nagbabanta sa buhay, hindi niya ito pipigilan. Tutal, wala nang iba pa sa mundong ito na makakapagpabilis ng pag-unlad ng mga tao kaysa sa ganitong uri ng matinding labanan. Sa isang kisap mata, nakapagpalitan na silang dalawa ng 4 na galaw. Isang galaw na lang ang natitira para sa huling linya na itinakda ng magkabilang panig. Wala nang ibang paraan. Napaigik si Yubi. Ang tibay ng loob ng kabilang panig ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa puntong ito, hindi na niya mapigilan. Ang natitira na lamang niyang Zinki ang magagamit niya upang lumaban ng buong lakas. Ang isang dahon ay parang bundok. Biglang milis ang tibok ng puso ni Linlin. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, napakahirap na para sa kanya na tiisin ang naunang 4 na galaw. Sa oras na ito, isa lamang pangarap ng isang hanggal na isipin na kaya niyang harapin ang isang bundok ng mga dahon. Higit sa lahat, ang bilis ng kanyang frostbite mula sa kanyang pininturahang kulungan ay lubos na naapektuhan. Hindi siya makaiwas kahit na gusto niya. Wala nang ibang paraan, malamig niyang sinabi ang eksaktong parehong mga salita ni Yubi. Hindi niya ito iniwasan o iniwasan. Habang ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo, sinabi niya sa isang malalim na boses, sira na ang salamin ng bilangguan na may yelo. Pagkatapos niyang magsalita, tila nakarinig ang lahat ng isang malakas na tunog ng pagkabasag ng yelo. Pagkatapos, hindi lamang sa bukid, kundi pati na rin sa buong isla, biglang bumagsak ng husto ang temperatura, na nagpatindig sa balahibo ng mga tao. Sa isang iglap, biglang tumigil ang dating matindi at sumasabog na eksena. Biglang natapos ang malabundok na atake ni One Leaf. Kasabay nito, hindi na gumawa ng anumang kasunod na hakbang sina Linlin at Yubi. Ito ay dahil silang dalawa ay natigilan. Ito. Nakaawang ang bibig ni Reggie sa eksenang ito, ngunit hindi siya makapagsalita kahit isang salita. Hindi na kinailangang magsalita pa ang iba. Lahat sila ay natulala at walang masabi ng matagal. Hindi ko inakalang gagamitin niya ang salamin ng bilangguan na parang yelo, Shatterer, ito ay. Sa sobrang gulat ni Terence ay hindi niya alam ang sasabihin. Ang Ice Prison Mirror Shatterer ay ang mas advanced na bersyon ng drawing ground bilang bilangguan, at ang prinsipyo ay ilabas ang nakakapangilabot na lamig sa mas mapanganib na paraan. Gayunpaman, dahil hindi pa lubos na natututo si Linlin sa drawing ground bilang bilangguan, ito ay paunang ideya lamang sa isip ni Terence. Hindi niya alam ang eksaktong paraan ng pagpapakalat ng kanyang chi, ngunit hindi niya inaasahan na direktang gagamitin ito ni Linlin. Bukod sa kanyang nakakagulat na talento, ang tapang ng babaeng ito ay talagang walang hanggan. Mukhang nagyelo silang dalawa at hindi makagalaw. Ay anunsyo mo na ang resulta sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magkakaroon ng natitirang epekto kung mananatili sila sa lamig ng masyadong matagal. Magiging problema iyon, sabi ni Terence. Pero, nasa mahirap na sitwasyon si Reggie. Ngumiti siya ng mapait at ibinoka ang kanyang mga kamay. Paano natin kakalkulahin ang resulta? 5,212. Bagamat nawala ng kakayahang gumalaw sina Linlin at Yubi ng sabay, hindi pa rin sila nawawala ng malay. Tila desperadong sinusubukan nilang gamitin ang tunay na chi sa kanilang mga katawan. Sa ganitong mga sitwasyon, kung sino ang unang makatayo ay tiyak na siyang panalo. Hanggat matyaga silang maghihintay, may resulta.
Gayunpaman, gaya ng sinabi ni Terence, silang dalawa ang magdurusa sa mga side effect ng sipon kung magtatagal ito. Kung ikukumpara sa pagkapanalo o pagkatalo sa labanang ito, mas mahalaga silang dalawa. Sa kasong ito, ang resulta ay isang malaking problema. Tutal, hindi pa naman naging tabla ang kompetisyon sa paglilitis noon, at ang laban na ito ay direktang may kinalaman sa karapatang lumahok sa sinaunang paglilitis. Kung sino man ang matatalo ay matatanggal. Kahit si Reggie ay hindi madaling makagawa ng conclusion. Siyempre, hinihintay natin silang makatayo ng mag-isa. Malamig na sanggal ni Jianfeng. Wala siyang pakialam sa kakayahan ni Yubi. Gayunpaman, kung magagamit niya ang pagkakataong ito para pilayin si Linlin, iyon na ang pinakamabuti. Imposible yan. Sina Linlin at Yubi ay parehong natatanging henyong disipulo. Kung may mangyari sa kanila, hindi lamang ang Spirit Leaf Sect ang hindi sasang-ayon dito, kundi pati na rin ang mga nakatataas sa inyong Snow Sword Sect ay maaaring hindi rin sasang-ayon dito. Agad na tugon ni Reggie, ako ang namamahala sa trial competition na ito. May karapatan akong gumawa ng mga arbitraryong desisyon. Hindi ko maaaring gawin ang isang katangahang bagay na tulad ng pagpapabiye sa kanila na magyelo ng buhay. Nabulunan si Jianfeng. Si Reggie ang may ganap na karapatang magsalita na wala siyang maikukumpara. Napaatras na lang siya at sinabing, kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Papanig ba siya kay Linlin? Kahit miyembro siya ng Snow Sword Sect, masasabi kong malinaw na mas malakas si Yubi sa kanyang pagganap ngayon. Para sa pagiging patas, sa palagay ko ay dapat ituring na panalo si Yubi. Nang marinig ito, natigilan si Reggie. Natural na may kinikilingan ang puso niya kay Linlin, ngunit ang sitwasyon ngayon ay katulad nga ng sinabi ni Jianfeng. Kung pipilitin nilang manalo si Linlin, hindi lamang si Yubi ang hindi makukumbansi, kundi malamang sasabihin din ng iba na nakaupo siya sa isang baluktot na upuan. Sa tingin ko hindi. Bakit hindi mo isipin kung sino ang gumamit ng salamin ng bilangguan na may yelo, Chatterer? Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng salamin ng bilangguan na may yelo, paano ito nangyari? Kahit saan mo tingnan, dapat ay isa itong malamig na pagsalakay. Agad na tumayo si Terence at nakipagtalo. Ito ay may kaugnayan sa kwalifikasyon ni Linlin na makapasok sa mga sinaunang pagsubok, kaya natural lamang na hindi siya uupo at walang gagawin. Isang paunang suntok. Nilalamig ka sa ganitong estado pagkatapos mong suntukin, sinusubukan mo ba akong patayin sa tawa? Nakangising sabi ni Jianfeng. Kung nakakatawa talaga yan, bakit hindi ka pa namamatay sa kakatawa? Dinilaan ni Aliyah ang dila niya. Ikaw. Nanlamig ang mga mata ni Jianfeng habang hindi niya namamalayang gusto niyang turuan ng leksyon ang arroganteng batang ito, ngunit ang titig ni Terence ay nagpang-inag sa kanya. Wala siyang ibang magawa kundi isantabi ang iniisip habang bumubulong sa sarili, foundation peak pa lang ang lalaking ito, paano siya nagkaroon ng ganitong nakakatakot na aura? Dahil may kanya-kanyang dahilan ang publiko at ang babae, bakit hindi na lang tayo makilahok sa botohan? Ang nangungunang nakatatandang kapatid ng bawat sekta ay magkakaroon ng tigi-isang boto, kung sino ang makakakuha ng pinakamaraming boto ang panalo. Sabi ni Reggie pagkatapos mag-isip. Wala akong tutol. Simulan na nila ang kanilang paggamot, sabi ni Terence habang nakatingin. Kung mas malakas ang loob ni Reggie, sana'y sinalungat niya ang lahat ng opinyon ng mga tao at gumawa ng desisyon ng mag-isa sa halip na gamitin ang ganitong uri ng pamamaraan para patahimikin ang sitwasyon. Mukhang wala siyang nasaktan, ngunit sa totoo lang ay masama ito para sa magkabilang panig. Ang maganda lang ay kahit na ituloy pa ng mga nakatataas sa sinaunang alyansa ang bagay na ito, hindi nila kailangang panagutan ang responsibilidad. Tutal, ito ang kagustuhan ng mga tao. Hindi na mapigilan na sentimo, ganito lang talaga si Reggie. Mukhang tapat at matapat siya, pero mataktika rin. Madali siyang kausapin sa mga normal na oras, pero mag-iingat lang siya sa oras ng panganib. Hindi nagulat si Terence. Haha, napaka-narcissist mo talaga. Hindi ka naman pinuno ng kung anong sinaunang sekta, wala kang ang karapatang bumoto. Ano ba ang mga opinyon mo? Pang-aasar ni Jianfeng. Sinong nagsabing wala? Single ni Reggie at agad na nag-anunsyo, si Tio Marshall ang pinakarespetadong tao sa Green Cloud School ng North Island. Kung sino man ang gustong iboto ng Green Cloud School natin, syempre, nasa Tio Marshall ang desisyon.
Alam niyang hindi niya ikinatuwa si Terence dahil hiniling niya sa lahat na bumoto, at kailangan niyang mag-isip ng paraan para maayos ito. Ang pagpapahintulot kay Terence na magdesisyon ay parang pagboto para kay Linlin, at isa itong paghingi ng tawad. Sige, ibibigay ko ang boto ko kay Linlin, walang pigil na sabi ni Terence. May mga taong talagang nabubulag ng kalibugan, pero iba ako. Sa ganitong sitwasyon, syempre kailangan kong sundin ang opinyon ng publiko. Ang sekta ko ng Snow Sword ay boboto kay Yubi, tugon ni Snow Janfeng. Lubos niyang nakalimutan ang tungkol sa pag-iral ni Wuking nang sabihin niya ang mga salitang iyon. Dapat malaman na mas mataas si Wuking sa kanya sa parehong lakas at katayuan. Bukod pa rito, si Wuking ay nagmula sa secular na mundo bilang tiyuhin ng martial law ng sekta ng Snow Sword. Kaya, makatuwiran para sa kanya na gumawa ng desisyon, hindi si Janfeng. Nang makaramdam ng panlalamig sa kanyang likod, agad na tumugon si Janfeng at dali-daling sinubukang ayusin ang sitwasyon, siguro ganoon din ang intensyon ni Martial Uncle Wuking, di ba? Hindi umimik si Wuking. Normal lang sa kanya na ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ni Janfeng, ngunit magiging masyadong halata kung iboboto niya ang Linlin by a force. Kaya, maaari na lamang niyang panatilihin ang kanyang karaniwang estilo ng walang ginagawa. Pagkatapos nito, ang iba pang nakatatandang Marshall Brothers ng iba pang sinaunang sekta ay nagpahayag din ng kanilang mga opinyon, at mabilis na nakuha ni Reggie ang mga resulta. Si Linlin ay may 7 boto at si Yubi ay may 4. Kaya, ayon sa resulta ng botohan, si Linlin ang dapat na manalo sa round na ito. Anunsyo ni Reggie. Bakit ko naman gagawin? Labis na nagulat si Janfeng Gesentimo, ang resultang ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Naisip niya na sa kanyang gininto ang lakas at reputasyon, makakakuha siya ng daan-daang tao na tutugan sa kanyang panawagan, at ang iba pang mga sinaunang pinuno ng sekta ay susunod sa kanya. Sino ang mag-aakala na lahat ay pupunta at susuko kay Terence? Totoo ngang medyo nakakatakot ang lakas ng gininto ang core ni Janfeng, ngunit sa huli, isa lamang siyang maagang Golden Core Master. Sa pinakamarami, napigilan lang niya ang karamihan, ngunit labis na isipin na sasang-ayon sa kanya ang lahat. Bawat sinaunang sekta ay mayroong grupo ng mga Golden Core Stage Expert, kahit na talagang masungit sila kay Janfeng, ano pa ang maitutulong nito sa kanila. Pero iba si Terence. Alam ng lahat na hindi siya kulang sa mga Spirit Jedi Sentimo, isa siyang tunay na Gold Master, at pagkatapos ng maraming araw ng kompetisyon, nakita nila na halos taglay ng Terence na ito ang lahat ng counter moves ng sinaunang sekta. Dahil lamang sa 2 puntong ito, mas mahalaga sa kanila si Terence kaysa kay Janfeng. 5,213. Kahit hindi nila siya direktang makuha, kailangan muna nilang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Hindi sila maaaring maging magkaaway kung hindi ay ikakalat ni Terence ang mga taktika ng kontra-atake ng sekta dahil sa Galita Sentimo, isang malaking biro iyon. Mabilis na napagtanto ni Terence ang iniisip nila. Ayaw niyang gawing malaking issue ito, pero hindi naman masama. Dahil lumabas na ang resulta, dito na tayo magtatapos. Linlin at Yubi, maaari na kayong umalis sa entablado at mag-focus sa pagpapagaling. Huwag kayong mag-iwan ng anumang natitirang epekto, sabi ni Reggie. Teka lang, sa tingin ko hindi patas ang botong ito, kaya hindi ito mabibilang. Muling lumabas si Janfeng para tumutol. Oh! Lahat ay bumoboto agad, at walang pagkakataon para sa lihim na komunikasyon. Gusto sanang itanong ng matandang ito, paano ito naging hindi patas? Nakasimangot na sabi ni Reggie. Sa tingin ko, sa antas ng mga botante, hindi lahat sa kanila ay nakakaintindi ng kahulugan ng tunggalian na ito. Paano magiging hurado ang isang grupo ng mga tao na hindi man lang nakakaintindi ng kahulugan? Upang matiyak ang pagiging patas ng resulta, iminumungkahi kung sundin natin ang pare-parehong tradisyon ng sinaunang alyansa at hayaang bumoto ang mga eksperto sa Jindan. Walang prinsipyong sabi ni Janfeng. Pagkasabi niya nito, lalong pumangit ang mukha ng lahat. Sinabi niya pa nga sa kanilang harapan na hindi sapat ang kanilang antas. Talagang minamaliit sila ng lalaking ito. Gayunpaman, ang mga salita ni Janfeng ay may batayan. Noong nakaraan, ang bawat kompetisyon ng sinaunang alliance ay talagang hinuhusgahan ng mga eksperto sa gininto ang yugto.
Sila lamang ang may sapat na paningin upang makita ang buong implikasyon ng isang tunggalian sa pagitan ng mga disipulo ng pagtatatag ng foundation. Kung hindi, tulad ng sinabi ni Janfeng, maaaring hindi maunawaan ng mga ordinaryong perpektong eksperto sa pagtatatag ng foundation ang ginagawa ni Linlin at Yubi. Gayunpaman, kung ang desisyon ay gagawin ng mga eksperto sa Golden Core Stage gaya ng sinabi niya, 3 tao lamang ang naruroon siya, si Wuking, at si Reggie. Hanggat walang aksidente, tiyak na kakampi niya si Wuking. Hindi ba't ibig sabihin noon ay siya ang may huling desisyon? Wala kang katwiran. Kahit pa isang eksperto sa entablado ng Jindan ang maging hurado, dapat ay galing siya sa ibang sekta. Nasaan na ang kondisyong iyan ngayon? Agad na tugon ni Reggie at saka determinadong sinabi, mahirap suwayin ang kagustuhan ng karamihan. Iaanunsyo ng matandang ito kung sino ang mananalo sa tunggalian na ito ay. Biglang sumabad si Terence, dahil parehong pantay ang kalaban, ano kaya kung sabihin nating tabla? Tabla! Nagulat si Reggie. Pero ngayon lang nagkaroon ng tabla. Bukod pa rito, ang laban na ito ay direktang may kaugnayan sa kwalipikasyon para makapasok sa sinaunang panahon. Hindi ba natin maaaring hayaan silang dalawa na makuha ang mga kwalipikasyon para sa paglilitis ng sabay? Kahit na ito ay isang exception, sa palagay ko ay hindi magiging ganoon kawalang katwiran ang mga nakatataas sa sinaunang alyansa. Tutal, ang mga ito ay dalawang bihirang henyong disipulo, at sayang kung alinman sa kanila ay matanggal. Sabi ni Terence. Walang kinalaman ang pagsubok ni Yubi kay Terence, ngunit matapos mapanood ang laban, naantig siya sa determinasyon ng babae. Bukod pa rito, interesado rin siya sa kasanayan hindi ito nabanggit sa arts collection ng practitioner ng Sky-class Island na ipinadala sa kanya ni Teresa. Maaari na rin siyang gumawa ng pabor baka magkaroon siya ng pagkakataong makakuha ng karagdagang impormasyon mula rito mamaya. Nag-isip sandali si Reggie bago tuluyang tumango. Tama, makatwiran ang mga salita ng martial lord. Patay na ang mga patakaran, ngunit buhay ang mga tao. Para sa tunggalian na ito, ginamit pa ni Yubi ang mga lante na dahon ay bumabalik sa tagsibol. Kung gusto mo pa rin siyang pilitin na matalo, hindi iyon makatwiran. Dahil ganoon nga, ipahahayag ng matandang lalaking ito na pantay ang kanilang dalawa. Walang anumang pagtutol ang iba sa resultang ito. Una, ginagawa nila ang pabor kay Terence, at pangalawa, hindi sila naapektuhan ng resultang ito. Sa pinakamatagal, si Yubi ay papasok sa pagsusulit, at ginamit niya lang ang kasanayan hindi siya makakabawi sa loob ng 3 buwan. Kahit na makapasok siya sa pagsusulit, isa lamang itong simbolikong kahulugan. Sandali lang. Tumalon muli si Janfeng at pumutol. Ano ang kailangan mo? Matapos paulit-ulit na maputol ng lalaking ito, sa wakas ay nagalit ang tapat na si Reggie. May hindi magandang ekspresyon ang kanyang mukha, at sinabi niya, ayon sa resulta ng botohan, malinaw na si Linlin ang nanalo. Ang pag-anunsyo ng tabla ay nagpapahiya na sa iyo. Janfeng, huwag mong ipilit ang swerte mo. Ito. Nabulunan si Janfeng. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng isang walang kapantay na matinding intensyong pumatay mula sa kabilang panig. Nakakatakot talaga kapag ang isang tapat na lalaki ay nagagalit. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sa wakas ay nagpasya si Janfeng na manahimik. Sa ngayon, hindi lang ang tapat na si Reggie ang galit. Lahat ay nakatitig din sa kanya ng may hindi magandang ekspresyon. Kung magpapatuloy siya ng ganito, tiyak na magagalit ang masa. Hindi na kailangang gawin ito dahil lang sa maliit na bagay. Dahil dito, ang pambungad na labanan ng ika-5 round ng trial competition ay natapos sa tabla. Sina Linlin at Yubi ay parehong nakakuha ng karapatang lumahok sa mga sinaunang trial. Hinihingal na hingal si Yubi habang itinataas ang kanyang ulo para tumingin kay Terence, salamat. Alam niya na kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Terence, ito ang magiging tagumpay ni Linlin, at matatalo siya agad. Hindi naman malaking bagay ang pagkatalo sa pagsusulit, pero makakaapekto ito sa reputasyon ng sekta ng Spirit Leaf kaya naman labis siyang nagpapasalamat. Walang anuman, sabi ni Terence habang nakatingin sa kanya. Hindi lang siya nanghihina, kundi dumaranas din siya ng matinding frostbite mula sa matinding laban kay Linlin. Masyado siyang malapit kay Linlin nang mabasag ang salamin ng bilangguan na may yelo. Kung ayos lang sa iyo, paano kung tulungan kitang gumaling?
Sa tingin ko ay mahirap para sa iyo na gumaling sa kasalukuyan mong kalagayan, hindi ba? Pero, medyo nag-alangan si Yubi. Nasa mahina na siyang yugto ng pagbabalik sa tagsibol, at ang zinchi sa kanyang katawan ay labis na nanghihina. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago siya tuluyang umasa sa self-healing? Bukod pa rito, ang antas ng frostbite na dulot ng pagkabasag ng salamin ng bilangguan na may yelo ay hindi isang bagay na madaling mababawi maliban kung mayroon siyang espesyal na medicinal pill sa bahaging ito. Gagamutin ko pa rin ang mga pinsala ni Linlin. Kung wala kang pakialam, pwede kang sumama. Walang abala, nakangiting sabi ni Terence. Nagatubili sandali si Yubi bago tumango. Sige, kung ganoon ay abalahin pa kita. Dahil sa kanyang katayuan at pinagmulan sa Spirit Leaf Sect, tiyak na mag-iisip ng paraan ang mga nakatataas sa sect kung sakaling humiling siya. Gayunpaman, nasa ganoong kainahinang kalagayan siya kaya hindi niya kayang inumin ang tableta. Kung hindi siya mag-iingat, ang life-saving pill ay maaaring maging nakamamatay na lason. Sa halip na iyon, mas mabuting sumugal na lang siya at magtiwala kay Terence ng isang beses. Hindi niya kilala si Terence, pero marahil dahil sa lahat ng mahiwagang bagay na nagawa nito noon, may tiwala siya rito. Kung walang kakayahang magpagaling ng tao si Terence, hindi sana ito nag-imbite ng ganito, di ba? 5,214. *********** Ayaw mo pang pakawalan si Yubi. Isa ka talagang maalay at gutom na multo. Kumaibot ang bibig ni Janfeng sa pangyayari, pero halatang nagseselos siya. Matagal na niyang pinapangarap na palitan si Terence. Hiniling niya kina Amara at sa iba pa na tulungan sina Linlin at Yubi na makarating sa isang tahimik na sulok bago umupo upang pagalingin sila. Ang pinsala mula sa nabasag na salamin ng bilangguan na may yelo ay lubhang nakakaabala, at kahit ang pildores para sa paggaling ay hindi magkakaroon ng gaanong epekto. Maaari lamang silang umasa sa purong chi upang makabawi. Maayos pa rin naman si Linlin. Tutal, siya ang pinagmumula ng lahat ng pinsala mula sa hamog na nagyelo. Kahit na magdusa siya mula sa frostbite, hindi naman ito magiging malala. Gayunpaman, nasa problema si Yubi. Hindi lamang malala ang kanyang frostbite, kundi nasa napakahina rin siyang kalagayan. Kahit na gamitin niya ang kanyang zinki para gamutin ang kanyang mga pinsala, madali niya itong madidagdagan kung hindi siya mag-iingat. Mas malala pa ito kung iinuman niya ang Great Cyclic Pill. Mabuti na lang at mas matalas ang pandaman ni Terence kaysa noong nasa Skyclass Island siya, at mas tumpak ang pagkontrol niya sa kanyang chi. Kung hindi, wala talaga siyang magagawa. Nanlaki ang mamata ni Yubi sa hindi makapaniwala nang maramdaman niya ang hindi mahahalata ngunit malinaw na mga pagbabago sa kanyang katawan. Talagang napakagaling ng paraan ng pagpapagaling ni Terence. Huwag kang gumalaw, o huwag mo akong sisihin kung mawalan ka ng kontrol sa iyong tunay na chi. Kumunat ang noo ni Terence. Ako. Pasensya na. Namula ang mukha ni Yubi. Mabilis niyang pinigilan ang pagkabigla sa kanyang puso at sinubukan ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang katawan na gumalaw. Maya-maya, hindi na problema ang mga pinsala ni Linlin. May sinabi siya kay Terence at tumabi para ipagpatuloy ang pagpapagaling. Sa kabilang banda, ang mga pinsala ni Yubi ay medyo gumaling pa lamang. May tanong ako na gustong-gusto kong malaman, gusto ko sanang sagutin mo yun para sa akin. Biglang sabi ni Terence habang nagpapagaling siya. Ano? Nagulat si Yubi. Agad siyang gumanti. Ito ba ang layunin ng iyong paggaling? Huwag kang kabahan, sentido komon lang naman ang kailangan mo. Ngumiti si Terence. Ang pagpapabata ay dapat na isang kasanayan na may malaking kapalit, hindi ba? Maaari mo bang sabihin sa akin? Sobra kong ginagamit ang life force ko ng maaga, kasama ang 3 buwang panghihina. Hindi sinubukang itago ni Yubi ang kahit ano. Walang dapat itago. Alam ito ng sino mang may kaunting karanasan sa sinaunang alliance. Ano ang epekto? Matapos magbayad ng napakalaking halaga, malamang ay nakabawi na siya sa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Bakit hindi ako ganito ang hitsura? Patuloy ni Terence. Nakikita mo ba? Nagulat si Yubi. Kalokohan. Kung nasa tugatog ka talaga ng kondisyon mo noon, bakit ka magpipigil ng ganoon kapag kaharap mo ang cold?
Sa tingin ko ay dahil kulang ang true chi sa katawan mo, kaya hindi ka nangangahas na gumamit ng malakas na galaw, di ba? Haka-haka ni Terence. Kahit sa kanyang pananaw, ang mga nalalaglag na dahon sa taglagas at ang parang dahon sa bundok ay isang napakasimple at hindi malulutas na kombinasyon. Hindi pa kasama rito ang isang foundation establishment stage cultivator, kahit ang isang golden core stage cultivator ay magiging epektibo. Hindi dapat maging problema ang pagharap sa cold sa ganoong estado. Natahimik sandali si Yubi. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, dahil ganoon nga, hindi ko na itatago pa. Hindi ko ginamit ang kompletong bersyon ng pagpapabate ng mga nalalantang dahon, kaya hindi pa ako nakakabawi sa aking tugatog. Wala pang kalahati ng aking lakas ang nabawi ko. Ganito pala. Kung ganoon, ang mahinang panahon ay hindi aabot ng 3 buwan, tama ba? Makakarating ba tayo sa tamang oras para sa mga sinaunang pagsubok? Biglang naunawaan ni Terence hindi si Yubi ang tipo ng babaeng nabubuhay para sa reputasyon ng kanyang sekta. Ang paggamit ng isang hindi kumpletong bersyon ng pagpapabata, sa ganoong sitwasyon, hindi lamang nito pinatunayan na siya ay may talento, kundi pinatunayan din nito na siya ay mabilis mag-isip. Kung magiging maayos ang lahat, magiging posible ito. Tumango si Yubi. Ang sinaunang pagsubok na ito ay isang pangyayari minsan lang mangyari sa 1,000 taon. Ano man ang mangyari, ayaw niya itong palampasin. Kung gayon, nais ko ang lahat ng pinakamahusay para sa iyo. Biglang tumayo si Terence at sinabing, natanggal na ang frostbite. Unti-unti mo lang itong mapapagaling ng mag-isa. Aalis na ako. Salamat. Kinapa ni Yubi ang kanyang katawan maliban sa labis na panghihina pa rin, maayos naman ang lahat. Nagulat at natuwa siya. Nagtanong siya ng paalis na si Terence, nga pala, bakit mo ako tinutulungan? Huwag mong sabihing may gusto ka sa akin. Paf! Muntik nang mabulunan si Terence sa sinabi niya hindi ba't masyadong diretso ang sinabi ng babaeng ito. Anong problema? Hindi ba? Nagulat si Yubi. Sa nakikita niya, sinusubukan ni Terence na maging mabuti sa kanya ng walang dahilan, at siya pa nga ang nagkusa na pagalingin siya. Hindi naman siguro dahil sa sentido komon na tanong na iyon, di ba? Bukod sa hitsura niya, may iba pa kaya siyang iniisip. Bagamat ang salitang, kagandahan, ay hindi tugma sa pagkalalaki ni Yubi, hindi maikakaila na siya ay isang magandang babae na naglalakbay ng mag-isa. Hindi siya nagkulang ng mga humahabol sa maliit na jangho noong sinaunang panahon. Wala lang talagang sino man ang nakapasok sa kanyang pangitain. Medyo nailang si Terence na tinatitigan ng ganoon. Napaisip siya at sinabing, maniniwala ka ba kung sasabihin kong naghahanap ako ng pagkakataon para palihim na matuto, pampabata ng mga tuyong dahon. Karamihan ay biro lang, pero matapos makita ang epekto ng skill, magsisinungaling kung sasabihin ni Terence na hindi siya natutokso. May mga side effect ito, pero ang agarang paggaling sa tugatog na kondisyon ay lubhang kapaki-pakinabang sa ilang partikular na pagkakataon. Pero para kay Terence, na may jade space para mapunan ang kanyang chi, hindi ito ganoon kahalaga. Isa lamang itong magandang reserba, pero syempre, malaki pa rin ang maitutulong nito sa pananaliksik. Gusto mo bang matutunan ang pagpapabata ng mga nalalantang dahon? Seryosong tiningnan ni Yubi si Terence at umiling pagkaraan ng ilang sandali, ito ang lihim na pamamaraan ng aming Spirit Leaf Sect at hindi maaaring ituro sa mga tagalabas. Isa pa, ang pangangailangan para maging dalubhasa sa pamamaraang ito ay lubhang kakaiba. Kahit ang mga disipulo ng Spirit Leaf Sect ay kakaunti ang mga taong kayang maging dalubhasa nito. Kalimutan mo na yon. Nagkataon lang. Paalam. Habang nagsasalita siya, iniwan lang ni Terence ang kanyang likuran sa malayo. Itong si Terence. Isa talaga siyang misteryosong tao. Sabi ni Yubi, habang malalim ang iniisip. Medyo matagal ang laban sa pagitan ni Linlin at Yubi, ngunit kakaunti lang ang laban sa ika-5 round. 2 o 3 laban lang ang mayroon ang bawat grupo, at kadalasan ay mabilis itong natatapos. Isa sa pinakamahalaga ay ang grupong nasa kalagitnaan ng foundation stage, na pamilyar kay Terence ang Health Fae. Sa totoo lang, ang lalaking ito ay hindi kakampi ni Terence, ngunit bilang isa sa mga unang disipulo na sumali sa alyansa, binigyan siya ni Terence ng espesyal na pagtrato.
Pagkatapos ng unang dalawang round, tinuruan siya ni Terence ng ilang kontra-galaw, at hindi niya inaasahan na maaabot ng lalaking ito ang kanyang inaasahan. Nakayanan niya ang mga sumunod na round, at ang kanyang pagganap sa ikalimang round ay mas kahanga-hanga pa. Natalo niya ang isang master na dapat sana ay mas malakas kaysa sa kanya, na naging dahilan upang siya ay maging isang hindi inaasahang panalo. 5,215. Nagpatuloy ang kompetisyon, at di nagtagal ay dumating na ang pagkakataon ni Aliyah sa foundation stage. Nakakahiya na para kay Janfeng ang katotohanang nakatakas si Linlin, kaya natural lang na gagamitin niya ang pagkakataong ito para lalong lumala ang sitwasyon para kay Aliyah. Sa kasamaang palad, hindi na katulad ng dati si Aliyah, at nagawa niyang itakas ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng isang malinis at mabilis na galaw. Hindi na nakalaban ng lalaki ang lahat, at ang mga tagubilin ni Janfeng ay isa lamang panaginip. Sa puntong ito, nakapasa ang grupo ni Terence sa pagsusulit ng walang anumang aberya. Para naman kay Janfeng, na sumumpa na magpapasakit ng puso kay Terence, siya ay lubos na nahiya. Hindi lamang siya walang nakuha, kundi muntik na rin siyang mapatay ni Linlin. Isa pa lamang siyang maagang gininto ang core, ngunit muntik na siyang mahayla pababa ng isang foundation peak. Tuluyan nang nawala ang kanyang mukha. Hahayaan ko kayong mabuhay ng kaunti pa. Kapag dumating ang sinaunang pagsubok, wala ni isa sa inyo ang mabubuhay. Napaigtad si Janfeng habang pinapanood si Terence at ang iba pa na naghihiyawan. Hindi niya hinintay na matapos ang kompetisyon bago tumalikod at umalis na may madilim na mukha. Sa katunayan, hindi nagmamadali si Janfeng na bumalik at magtampo. Nagmamadali siyang pumunta sa sentro at humingi ng tawad. Tapos na ang kompetisyon sa paglilitis. Nagyabang siya sa harap ng doktor, pero ngayon ay wala pa rin siyang nagagawang progreso. Hindi lang ito dahil sa kahihiyan, kundi kung iisipin ng doktor na wala siyang silbi at direktang kakanselahin ang kanyang kwalifikasyon para mag-focus sa pagsasanay, talagang magpapasuko ito sa kanya ng dugo. Nakarating ka na rin sa wakas. Sabi ng doktor na nakasalamin sa malalim na boses, medyo malungkot ang tono. Ang trial competition ang pinakatampok sa panahong ito, at bawat galaw ko ay nakakaakit ng atensyon. Para maiwasan ang paghihinala, hindi ko gustong umalis ng basta-basta. Patawarin niyo po ako, mga nakatatanda. Mabilis na sinubukan ni Janfeng na iligtas ang sitwasyon. Talaga. Pero bakit namin narinig na hindi ka lang umalis sa kalagitnaan, umalis ka pa ng ilang araw? Sumimangot si Brother Darwin at sinabing, Ito. Biglang nabulunan si Janfeng. Noon niya lang napagtanto na may iba pang taong dumating para magulat. Tutal, napakaraming tao ang palihim na sumali sa Central. Madali para sa doktor na si Glasses at kapatid na si Darwin na maunawaan ang sitwasyon ng trial competition. Anong problema? Gusto mo pa ring itago ang katotohanang binugbog ka ni Linlin, at panatilihin kaming walang alam. Malamig na sanggal ni Darwin Rowe. Hindi niya alam ang plano ni Terence, ayaw lang niya kay Janfeng, ang traidor. Hindi lang yan, pero wala ka ring ginawa kahit isa noong magandang pagkakataon ng kompetisyon. Sa halip, isa-isang pumasa sina Terence at ang iba pa. Paano mo ito ipapaliwanag? Labis din na hindi nasisiyahan ang doktor na nakasalamin. Inilista niya si Janfeng bilang pangunahing target sa pagsasanay, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kawalang silbi ang lalaking ito. Ngayon, kahit siya ay nahihiya. Kumalma po kayo, mga nakatataas. Tunay ngang walang kakayahan ang nasasakupang ito at binaigo niya kayong dalawa. Karapat-dapat mamatay ang nasasakupang ito. Hindi nang ahas na magreklamo si Janfeng at inamin agad ang kanyang pagkakamali ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang saloobin ay lubos na tapat. Natigilan si Darwin sa kanyang saloobin. Para malito siya at maisip niyang mapagkakatiwalaan pa rin siya, ipinahayag na sa kanya ng doktor na nakasalamin na magpo-focus siya sa pagsasanay. Gusto pang samantalahin ni Darwin ang pagkakataong ito para apakan si Janfeng. Kahit na gusto niyang mag-focus sa pagsasanay, kailangan niyang magpalit sa isang taong mas kaaya-aya sa paningin. Gayunpaman, dahil sa ugali ni Janfeng, hindi niya alam kung paano siya sasaktan kapag nalulungkot siya. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Tumango ang doktor na nakasalamin.
Bagamat labis din siyang nadismaya sa kawalan ng kakayahan ni Jianfeng, na isumat na ang listahan, kaya ayaw niyang bawiin ang kanyang sinabi maliban na lang kung talagang kinakailangan. Hindi pa kasama rito ang karanasan ni Jianfeng sa Snow Sword Sect na talagang naging kapaki-pakinabang sa Central. Ito ang dahilan kung bakit iba ang trato nila sa kanya. Opo, salamat po, Panginoon ko. Pakiramdam ni Jianfeng ay nabigyan siya ng amnestia. Ang pahayag ng doktor na nakasalamin ay nangangahulugan na hanggat makapagbibigay siya ng makatwirang dahilan, ang bagay na ito ay malilinaw. Lumingon ang kanyang isipan at mabilis niyang sinabi, hindi naman sa hindi ako nagsikap para sa kompetisyon, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Ginamit ko na ang lahat ng aking makakaya, kabilang ang mga pagbabanta at pangako. Ang mga sinaunang disipulo ng alyansa na nakipaglaban sa grupo ni Terence ay nangakong papatayin sila, ngunit lahat sila ay napigilan mula pa sa simula. Wala nang ibang paraan. Magpatuloy ka. Hindi gumalaw ang doktor na nakasalamin, at natural lang na hindi nagsalita si Kuya Darwin. Oo, ang pagpipigil na ito ay hindi lamang sa panlabas na anyo, ito ay isang partikular na uri ng pagpipigil na direktang sumasalungat sa mga Mingmen. Hindi ko alam kung paano ito nagawa ni Terence, ngunit mahirap na hindi matalo sa isang laban-laban sa isang taong kapantay mo, magalang na sabi ni Jianfeng. Kung ganoon, hindi talaga kita masisisi. Tumango ang doktor. Tutal, hindi naman kayang gawin ni Jianfeng ng mag-isa ang kaso laban kina Amara at sa iba pa. Ang tanging magagawa niya ay hayaan ang iba na samantalahin ang pagkakataong patayin siya. Hindi maiiwasan ang pagkabigo. Pero ikaw, isang sinaunang eksperto sa gininto angkor, ay hindi lamang nabigong patayin si Linlin, kundi muntik ka nang mamatay sa mga kamay niya. Hindi mo maaaring iwasan ang responsibilidad na ito, hindi ba? Nakasimangot na sabi ni Brother Darwin. Ito. Namula ang mukha ni Jianfeng, at ang tanging nasabi niya lang, ang nasasakupan na ito nga ang siyang minamaliit ang kalaban. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kalakas dahil sa kanyang pangangatawan na nakakabasag ng yelo, kaya ako natalo. Pero ginagarantiyahan ng nasasakupan na ito na hindi na ako mawawala sa susunod. Sa susunod. Pangiinis ni Brother Darwin. Ang isang maagang eksperto sa yugto ng Jiedan ay hindi man lang kayang harapin ang isang perpektong establishmento ng pundasyon, at mayroon pa ba siyang mukha na babanggitin sa susunod? Sige. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Dahil nabigo tayo sa pagkakataong ito, kailangan nating mag-isip ng paraan para makabawi. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Putol ng propesor. Salamat sa iyong tiwala, lubos na nagpapasalamat ang iyong nasasakupan. Tuwang-tuwa si Jianfeng. Mabilis niyang sinabi, pagkatapos ng kompetisyon, ang susunod na 2 buwan ay magiging panahon ng pahinga. Lahat ay mag-iisa upang palakasin ang kanilang lakas. Sa palagay ko, hindi magiging exception sina Terence at ang kanyang grupo. Kaya mahirap makahanap ng angkop na pagkakataon bago ang pagsusulit. Maaari na lamang tayong maghintay para sa pagsusulit. Kung ganoon nga, hihintayin na lang natin ang sinaunang paglilitis. Agad na nagpasya ang doktor na nakasalamin. Desisyon nila ito ni Jianfeng, hindi ang intensyon ng mga nakatataas. Kung may angkop na pagkakataon, ayos lang sana, ngunit dahil walang angkop na pagkakataon, hindi na kailangang pilitin pa. Oo. Tumango si Jianfeng at hindi napigil ang magtanong, hindi ko alam kung kailan magsisimula ang nakatutok na paglilinang. Kung maghihintay ako hanggang sa sinaunang pagsubok, maaaring hindi ito masyadong maginhawa. Totoo iyan. Tumigil ang doktor at dahan-daang sinabi, dapat kang maghanda para sa panahong ito. Sa tingin ko ay magsisimula na ito sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, tiyak na aayusin ko ito bago ang sinaunang paglilitis. 5,216. Napakagaling niyan. Maraming salamat sa mga nakatataas sa inyong paggabay. Tuwang-tuwa si Jianfeng. Akala niya ay mapapahamak siya matapos niyang gawing malaking katangahan ang kanyang sarili. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang tingin sa kanya ng propesor. Hanggat makakakuha siya ng pagkakataong maging may sensinang sanayin, tiyak na tataas muli ang kanyang lakas ng husto. Sa panahong iyon, madali na niyang matapakan si Wu Qing.
Ito ay isang magandang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Hindi maiwasan ni Brother Darwin na makaramdam ng kawalan ng kakayahan ng makita ito, ngunit dahil sinabi na iyon ng doktor, wala na siyang masabi pa. Siya ang nangunguna sa operasyong ito sa pangalan, ngunit sa totoo lang, isa lamang siyang puppet na walang laman na pangalan. Ang pinaka nakakabahala sa kanya ngayon ay kung paano niya ihahatid ang impormasyon kay Terence. Kung hihintayin niya na lumakas ang lakas ni Janfeng at saka aatake sa pagsubok, kahit si Terence ay magiging dehado. Pero kung walang anumang espesyal na sitwasyon, kailangan niyang sumama sa doktor. Kahit na malaya siyang makagalaw, hindi magiging madaling makipag-ugnayan kay Terence nang walang paunang abiso ng sinaunang alyansa. Tutal, wala namang signal ng telepono rito, hindi man lang siya makatawag. Mabuti na lang at hindi nagtagal ang sakit ng ulo ni Darwin. Hindi dahil sa nagkaroon siya ng pagkakataong lumabas ng mag-isa, kundi dahil hinanap siya ni Terence. Malapit na silang pumunta sa pagsusulit sa sinaunang kaharian, at hindi alam ni Terence kung gaano katagal iyon. Natural lang, kailangan niyang humanap ng paraan para ipaalam kay Darwin. Hindi pwedeng masyadong malayo si Darwin sa doktor, pero mayroon pa ring bakanteng espasyo, tulad ng pagdumi o kung ano paman. Siyempre, hindi alam ni Darwin na pupunta sa kanya si Terence. Papunta na sana siya sa banyo nang marinig ang boses ni Terence mula sa itaas, "Darwin, sana ay maayos ka." P*********. Biglang nagulat si Kuya Darwin. Pag-angat niya ng tingin, wala siyang nakita. Hindi niya maiwasang magtanong ng may paghihinala, hindi kaya. Hindi kaya matagal na akong nakulong sa lugar na ito kaya nakakarinig ako ng kung ano-ano. Hindi naman ako magkakasakit pag-iisip, di ba? Gusto mo bang dalhin kita sa mental hospital? Hindi napigilan ni Terence ang matawa habang bumubuo siya ng isang tunay na esensyal na espiritu sa harap ni Darwin. "Boss, ikaw ba talaga yan?" Nagulat at natuwa si Brother Darwin. Agad siyang tumugon at mabilis na hininaan ang kanyang boses, nagrereklamo, "Boss, bakit ang hirap mo palang mahanap? Tinakot mo ako ng husto kaya natatawa ako." Hindi nakapagsalita si Terence. Hindi man lang itinaas ng lalaki ang kanyang pantalon. Napaatras siya sa takot at kinurot ang kanyang ilong, habang nakasimangot, "Pwede ba kitang abalahin sa paglilinis mo muna?" Casual na pumita si Kuya Darwin ng ilang dahon sa gilid at simbolikong ipinahid sa kanyang mukha. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang pantalon nang walang pakialam. Iyon ay tinatawag na mahinhin at mabilis. Si Terence naman ay nanginginig ang mga mata, buti na lang at hindi siya isang malinis na kakatwa, dahil baka magwala siya kung makita niya ito. Hindi niya namamalayang umatras siya ng 2 hakbang, habang pinapanatili ang ligtas na distansya. "Pag-usapan natin ito, tumayo ka lang dyan." Labis na nalungkot ang ekspresyon ni Brother Darwin, ngunit bakas na sa mukha niya ang pagkamuhi ng kabilang panig, at talagang nahihiya siyang ituloy ang pagtataas ng mukha. Mabilis na itinapon na lang niya ang dahon sa kanyang kamay at nahihiyang sabihin, "Boss, paano mo ako nahanap? Alam ko na agad pagpasok mo pa lang. Binabantayan ko ang bawat kilos mo. Hindi lang talaga ako pamilya sa primordial spirit state noong mga panahong iyon, kaya hindi ako naglakas loob na bumaba at makipagkita sa iyo," nakangiting sabi ni Terence. Ang primordial spirit state. Puno ng pagkalito ang mukha ng kapatid na si Darwin. Hindi sinabi sa kanya ni Terence ng detalyado ang mga bagay na ito, at sa antas niya, syempre hindi niya maiintindihan. Pero hindi niya kailangang intindihin iyon, kaya nakahinga siya ng maluwag, "Mabuti na lang at alam mo na. Natatakot ako na baka hindi ka malaman at malinlang ng mga taong ito. Gaya ng inaasahan, hindi naman kailangan ang mga pag-aalala ko. Si boss ay boss. Lahat ng ito ay dahil sa pagbabantay mo sa kanila. Kung hindi ko sana sila napansing palihim na pumapasok. Hindi ko maisip ang mga kahihinatnan nito." Bumantong hininga si Terence. Bagamat tila walang gaanong silbi si Kuya Darwin sa panahong ito, ang kanyang pag-iral mismo ay napakahalaga. Kahit na inudyukan na ni Terence si Woking at ang iba pang mga eksperto ng sinaunang alyansa na ipagkanulo siya, kakaiba pa rin ang posisyon ni Kuya Darwin. "Hehe, kahit ano pa man, basta't matutulungan ko si boss, ayos lang."
Tumawa ng malakas si Brother Darwin at agad na sinabing, sige, kamakailan lang ay may ginagawa ang propesor at ang iba pa sa isang mahalagang programa sa pagsasanay. Hindi ko alam kung napansin mo, boss. Plano ng nakapokus na pagsasanay. Kumurap si Terence, abala siya sa pagsasanay ng lahat para sa pagsubok, at wala siyang oras para bantayan ang sitwasyon. Wala talaga siyang alam tungkol dito, ikwento mo nga sa akin ng detalyado. Hindi ko alam ang tiyak na plano, pero direktang iminungkahi ito ng doktor na nakasalamin sa mga nakatataas. Hindi ko ito hinarap, pero narinig ko siyang binanggit ito ng basta-basta. Pero isang bagay ang sigurado, ang focus ng pagsasanay na ito ay si Jianfeng, detalyadong sabi ni Brother Darwin. Espada ng Niebe. Paano siya iyon? Hindi ba't si Woking ang dapat na mas pinahahalagahan? Kumunat ang noo ni Terence. Dahil isa itong mahalagang programa sa pagsasanay, nangangahulugan ito na tiyak na mamumuhunan ang sentral ng maraming resources dito. Maganda sana kung isa ito sa kanila, si Woking. Parang libre ang sentral na nagtatrabaho para sa kanya, pero hindi niya inaasahan na pipiliin niya si Jianfeng. Mula sa sinabi ng doktor na may salamin, malamang na pinahahalagahan niya ang pinagmulan ng sekta ng Snow Sword, kaya mas magiging madali para sa kanya na gawin ang anumang bagay sa sinaunang alyansa. Kumunat ang noo ni Brother Darwin. Hindi nila balak sabihin sa kanya ng malinaw ang mga bagay na ito, ngunit isiniwalat nila ang mga ito sa kanya sa pamamagitan ng bibig ng doktor na may salamin, sinasadya man o hindi. Para bang hindi nila siya pinagkakatiwalaan bilang isang tagalabas, na bahagyang nagparamdam sa kanya ng medyo hindi natural, ngunit hindi niya moari kung ano ang problema. Tulad ng inaasahan, hindi bibitawan ng Central ang isang napakatabang piraso ng karne tulad ng sinaunang Martial World. Umiling si Terence at humajijek, hindi na kailangang isipin pa iyon. Tiyak na gagayahin ng Central ang ginawa nila sa Sky Class Island sa sinaunang Martial World. Hindi ito isang matalinong paraan ng pagpapalawak, ngunit ito ay isang siguradong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Bukod dito, wala nang ibang kilusan na naganap kamakailan. Ang usapin ng pagsisimula ng isang rebelyon at pagkontrol sa mga disipulo ng sinaunang alyansa ay halos tumigil na. Kung gusto nating gumawa ng isa pang hakbang, kailangan nating maghintay ng mga tagubilin mula sa itaas, sabi ni Brother Darwin. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Terence at sinabing, magsasama ako ng ilang tao para lumahok sa mga sinaunang paglilitis, kaya manatili kayo sa inyong lugar at magtago. Tandaan, unahin ang kaligtasan. Maliban kung personal kitang uutusan na lumipat, hindi ka dapat lumipat ng mag-isa para maiwasan ang pagpukaw ng hinala. Huwag kang mag-alala, boss. Naiintindihan ko. Pagsang-ayon ni Brother Darwin. Sige, pumunta ako rito para sabihin ito sa iyo. Kung wala nang iba, aalis na ako. Dahil doon, bumalik si Terence sa kanyang anyong espiritu at naglaho. 5,217. Si boss nga ay boss. Ang mga pamamaraan niya ay talagang misteryoso, papuri ni Brother Darwin. Biglang narinig ni Terence ang boses niya, iyon. May isa pa akong nakalimutang sabihin sa iyo. Boss, magsalita ka naman. Agad na tumayo si Brother Darwin ng nakatihaya, ang mukha ay nagpapakita na hindi siya mag-aatubiling dumaan sa apoy at tubig. Natapakan mo ang tae. Komplikado ang tono ni Terence. Kung hindi dahil doon, baka nagtagal pa siya ng kaunti, pero hindi na niya ito matiis. P*K*K. Sino ba yung P*K na yan ang iihi at dudumi kahit saan? May moralidad ka ba sa publiko? Biglang mura ni Kuya Darwin. Kahit ang doktor na nakasalamin sa malayo ay narinig ang kaguluhan at naguluhan sa ekspresyon. Tumakbo palayo si Terence, nag-iwan ng isang pangungusap, parang sarili mo yan. Pagkatapos umalis, hindi bumalik si Terence sa eksklusibong isla ng sekta ng Berdeng Ulap sa Hilaga. Sa halip, pumunta siya sa teritoryo ng sekta ng Espada ng Niebe at hinanap si Woking matapos iwasan ang paningin at pandinig ng lahat. Nabigla si Woking nang marinig niya ang boses ni Terence. Dahil sa kanyang late-stage Golden Core Realm at sa kanyang signature Heartless Ice Force, hindi niya ito napansin. Hindi niya maiwasang matakot.
Bagamat isa lamang perpektong foundation building cultivator si Terence, ang kanyang mga pamamaraan ay hindi maintindihan. Hindi nagpakita si Terence dahil hindi kalayuan si Jianfeng. Sinabihan niya si Jianfeng na maghintay sa isang tahimik na lugar sa isla. Agad na naunawaan ni Wuking ang ibig niyang sabihin. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa isang liblib na lugar para lamang masalubong si Jianfeng nang lumingon ito. May kahina-hinalang ekspresyon sa mukha ng lalaking ito. Saan pupunta ang nakatatandang kapatid na si Wuking? Kailangan ko bang iulat sa iyo kung ano ang gusto kong gawin? Sumulyap si Wuking sa kanya. Ganoon talaga siya kagaling sa simula pa lang. Bukod pa riyan, mayroong malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kakayahan. Ano man ang gawin niya, hindi niya kailangang pakialaman ang ekspresyon ni Jianfeng. Hindi naman yan. Pareho lang tayong sumusulong at umaatres ng magkasama. Senior Brother Wuking, kung mayroon kang kailangan ng tulong, bakit hindi mo ipaalam sa akin ng maaga? Baka matulungan kita. Seryosong sabi ni Jianfeng. Natatakot lang siya na baka pumunta si Wuking sa propesor para sa espesyal na pagtrato tulad niya. Hindi ba't malaking kawalan kung agawin niya ang pwesto nito sa mesensinang pagsasanay? Mag-iisa ako, sabi ni Wuking nang nakakunot ang noo. Pagsasanay na may sikretong pinto. Naghihinala pa rin si Jianfeng. Nakahinga lang siya nang makumpirma niyang hindi pupunta si Wuking sa doktor na nakasuot ng salamin. Lihim siyang natuwa sa kanyang sarili. Sige, mag-cultivate ka. Kapag lumabas ka at nalaman mong mas malakas ang lakas ko kaysa sa iyo, tingnan natin kung maglalakas loob ka pa ring magpakitang gilas. Matapos masigurong hindi sila sinusundan ni Jianfeng, hinanap ni Wuking si Terence at binati ito ng may paggalang. Ano kaya ang mga tagubilin sa akin ng mga nakatataas? Wala lang. Nalaman ko lang na ang sentro ay magtutuon sa pagsasanay kay Jianfeng, kaya gusto ko lang ipaalam sa iyo. Mahinang sabi ni Terence. May ganoong bagay ba? Nagulat si Wuking nang marinig ito. Bigla niyang naintindihan nang maisip niya ang kakaibang kilos ni Jianfeng ngayon lang, at napagtanto na palihim siyang tinatrato ng batang ito nang hindi niya nalalaman. Isang bagzo ng galit ang bumangon sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Mabagal ang nasasakupan na ito at hindi napansin sa tamang oras, pakiusap parusahan ninyo ako. Pinarusahan. Tumawa si Terence at binato siya ng 2 tableta, mabuti naman, kung gayon ay parurusahan kita sa pagkain nitong 2 tabletang may lason at pagkitil ng sarili mong buhay bilang paghingi ng tawad. Ito. Nagbago ang ekspresyon ni Wuking. Nagpumiglas siya at nag-alangan sandali, pero kinuha niya ang tableta at isinubo ito sa kanyang bibig. Hindi siya lumaban. Siyempre, alam niyang walang silbi ang lumaban. Nasa katawan pa rin niya ang spinal cord ni Donovan. Kung maglalakas loob siyang lumaban, tiyak na mas kakilakilabot ang kanyang kamatayan. Medyo natigilan si Terence. Hindi masasabing lubos na tapat ang mga kilos ni Wuking, ngunit kahit papaano ay ipinakita nito na siya ay napakataktika. Madaling makitungo sa mga taong tulad niya hanggat napananatili nila ang kanilang kalamangan sa lakas. Sa huling sandali, sa wakas ay pinigilan ni Terence si Wuking at sinabing may nakakatawang ngiti, hindi mo man lang tiningnan kung anong klaseng tableta ito, at nang ahas kang isubo ito sa bibig mo ng ganito. Nabigla si Wuking nang marinig ito, at saka lamang niya tiningnan ng mabuti ang 2 tableta sa kanyang mga kamay. Nang matauhan siya, agad siyang natigilan, at napasigaw sa gulat, isang gintong core na may pinakamataas na grado. Kung kakainin mo talaga ang 2 ng sabay, huwag na nating pag-usapan kung kaya mo ba itong kainin o hindi. Kahit kaya mo pa, pagsisisihan mo ito ng husto, natatawang sabi ni Terence. Nawala na ang aking kahinahunan. Medyo natigilan si Wuking. Tulad ng sinabi ni Terence kung nakain niya ang parehong golden cores, pagsisisihan niya ito ng husto. Maaari sana niyang maabot ang perpektong golden core realm, ngunit kung nakain niya ang 2, maaaring nasa tugatog pa lamang siya ng huling golden core realm. Wala lang yan. Kahit ang ugali mo ay maituturing na wala sa kontrol, malamang walang sino man sa mundo ang hindi makakagawa nito. Umiling si Terence. Malaking gulat ang idinulot sa kanya ng mga kilos ni Wuking.
Bagamat hindi niya maialis ang posibilidad na nag-aarte ang lalaking ito, ang reaksyong iyon ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao kahit na nag-aarte pa siya. Kinailangan niyang aminin na isa siyang henyo. Maraming salamat sa mga nakatataas para sa kanilang gabay. Mahigpit na hinawakan ni Wooking ang dalawang Supreme Grade Golden Cores, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Hindi niya maiwasang matuwa. Ang dalawang Golden Cores na ito ay katumbas ng pagtulong sa kanya na umangat ng 2 antas sa napakaikling panahon. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap. Dahil isa ka sa mga tao ko, natural lang na bibigyan kita ng ilang benepisyo. Kung hindi, kung kahit si Janpeng, ang basurang iyon, ay sasakay sa ulo mo, hindi ba ako mahihiya? Nakangiting sabi ni Terence. Huwag kang mag-alala, aking superior. Babantayan ko ng mabuti si Janpeng at hindi ko siya hahayaang makatakas. Naunawaan ito ni Wooking ng palihim. Magaling. Kung ganoon, dapat kang mag-isa. Aalis muna ako. Dahil doon, bumalik si Terence sa kanyang anyong espirito at naglaho. Nanatili sa kanyang kinaroroonan si Wooking ng ilang sandali at tahimik. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Bigla, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, at agad siyang umupo nang nakakross ang mga paa upang ayusin ang kanyang kalagayan. Mayroon pang 1.5 buwan bago magsimula ang napakatandang pagsubok. Kung gusto niyang tuluyang matuno ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng 2 gintong core ng Supreme Grade, kailangan niyang magmadali. Kasabay nito, si Janpeng, na nasa kabilang panig, ay nanginag ng hindi maipaliwanag. Pagkatapos, sabik niyang hinanap ang salamin ng doktor. Ang pinakahihintay na may sensi ng pagsasanay ay sa wakas ay magsisimula na. Hindi rin nagpatumpik-tumpik si Terence. Bagamat magandang pagkakataon ang kompetisyon para sa grupo, malinaw na mas napalakas nila ang kanilang lakas kaysa dati. Gayunpaman, hindi sapat para makapunta sila sa pagsubok. Tutal, hindi lang nila haharapin ang lahat ng uri ng panganib, haharapin din nila si Janpeng. 5,218. Kahit na may proteksyon si Terence, hindi niya magagarantiya ang kaligtasan ng lahat gamit ang kanyang buong cultivation foundation stage. Kung tutuusin, ang lakas ni Janpeng ay sumailalim sa ganap na pagbabago matapos ang maingat na pagsasanay. Hindi maaaring maliitin ang banta. Kaya, sa nakalipas na 1.5 buwan, sina Amara at ang iba pa ay nag-isolate practice. Gamit ang mga golden at breakthrough pills na inihanda ni Terence para sa kanila, kahit hindi sila makapag-level up sa loob ng 1.5 buwan na ito, kahit papaano ay mapapatibay nila ang kanilang lakas at magkaroon ng kaunting proteksyon sa sarili. Para kay Terence mismo, medyo problema ito. Bukod sa pagsisikap na malaman ang panlilinlang at gamit ng estado ng demigod, tila halos imposibleng makalusot sa buong pundasyong yugto. Sa kung anong dahilan, kahit gaano niya ito pilitin, hindi niya ito magawa ng tama. Kung ibang tao iyon, maaaring iniisip nila na isang hakbang na lang ang layo nila sa tagumpay at gagawin nila ang lahat para makalusot, ngunit si Terence ay isang master sa mystic ascension sa maagang yugto. Marami siyang karanasan sa paglusot at alam niyang may isang kondisyon na kulang. Ang pagpilit dito ay magdudulot lamang ng backfire. Pero ang problema, ano ang kinakailangang kondisyon na kulang? O maaari bang ang limitasyon ng isang primordial spirit body ay ang perpektong pundasyon? Hindi niya alam may pagkakataon pa rin para sa una, ngunit ang huli ay wala na sa kanyang mga kamay, at kahit si Terence ay walang magagawa tungkol dito. Pakiramdam ni Terence ay walang magawa. Bagamat ang demi-primordial spirit state ay isang maladyos na trump card, hindi ito isang pangmatagalang plano. Kahit ang isang taong tulad ni Janpeng ay isa ng Golden Core Stage Master, at mas magiging malakas pa siya sa pagsubok. Si Terence mismo ay natigil sa Foundation Stage Perfection, at hindi na niya kayang magpatuloy pa. Pagkalipas ng 1 buwan at kalahati, muling tinipon ni Reggie ang lahat. Gayunpaman, nahati sila sa 2 grupo. Ang isang grupo ay puno ng ambisyon at sabik dahil malapit na nilang simulan ang paglilitis na minsan lang sa 1 milenyo. Ang isa pang grupo ay walang gana at nalulungkot dahil lahat sila ay bumagsak sa kompetisyon ng paglilitis. Gaano man kabihira ang paglilitis, wala itong kinalaman sa kanila. Sa lahat, ang isang taong karanasan sa secular na mundo ay opisyal nang natapos ngayon.
Bagamat maraming nangyari, sa wakas ay matagumpay itong natapos. Binabati kita, malinaw na sabi ni Reggie habang tumatango at nagpapasalamat kay Terence. Kung hindi dahil sa biglaang paglitaw ni Terence, na nagpabago ng tubig, ang sitwasyon sa pagitan ng Sinaunang Alliance at ng Practitioner Alliance ng Commonwealth ay mahirap sabihin. Ang karaniwang mundo ay maaaring nasa isang kakilakilabot na sitwasyon ngayon, at ang Sinaunang Alyansa ay maaaring nawala ng isang grupo ng mga disipulo. Ang sitwasyon ay mawawalan ng kontrol, at kailangan niyang sisihin bilang pinuno. Ang iba pang mga tao ay hindi nagkomento tungkol dito. Para sa karamihan ng mga alagad ng Immemorial Alliance, ang karanasan sa sekular na mundo ay isang masayang aktibidad lamang. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng anumang malaking pakinabang liban sa makita ang makulay na mundo ng sekular na mundo. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay nanatili sa mga transfer island upang linangin pagkatapos lumabas ng ilang sandali. Sa halip na sabihin na sila ay lumabas upang maranasan, mas mabuting sabihin na sila ay lumabas para sa closed-door cultivation. Natapos na ang paglilitis sa sekular na mundo. Alinsunod sa mga utos ng mga nakatataas na alliance, lahat ay dapat bumalik sa kanilang sariling mga lugar. Huminto sandali si Reggie bago ipahayag, una, ang mga alagad ang natanggal sa trial competition. Ang kailangan mong gawin ay direktang i-teleport pabalik sa maliit na mundo ng mga martial artists sa Immemorial Age. Mag-ulat pabalik sa iyong mga sekta. Hindi ka pinapayagang manatili pa. Inaasahan na ng lahat ang kinalabasan na ito. Bagamat lahat sila ay nag-aatubili na humiwalay sa natatanging espiritual na mga kondisyon ng Chinang Transit Archipelago, ito ay isang order mula sa mga nakatataas ng Immemorial Alliance. Wala silang lakas ng loob na sumuway, kaya sabay-sabay lang silang magkasundo. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Reggie, lahat ay pumasok sa teleportation formation at nawala sa isang flash ng puting liwanag. Pagkatapos nito, bumaling si Reggie kay Terence at sa iba pa. Tulad ng para sa iba sa inyo, kayong lahat ay mga elite na matagumpay na nakapasa sa pagsubok kompetisyon. Ang susunod na lugar na iyong pupuntahan ay natural na ang maalamat na trial ground ng sinaunang primordial era. Marshal Uncle Zin, nasaan ang sinaunang trial ground na ito na binanggit mo? May isang taong naiinip na nagtanong. Tama yan. Hiniling mo sa amin na minahan ang espiritual na minahan ng Jade ng napakatagal upang maghanda para sa primordial trial, ngunit hindi pa kami nakakakita ng ikatlong teleportation array. Tanong ng iba. Sa dalawang pormasayon ng teleportasyon, ang isa ay konektado sa sekular na mundo at ang isa sa maliit na jangho ng immemorial na panahon. Nasaan ang pangatlo? Oo, pero hindi pa sila lumalabas. Napangiti si Reggie. Hindi pa rin siya lumalabas. Natigilan ang lahat nang marinig nila ito at tumingin sa isa't isa. Maaari bang itago ang teleportation array na ito? Lahat kayo, huminahon po kayo. Ayon sa hula ng mga nakatataas sa sinaunang alyansa, ang hanay ng mga teleportasyon ay dapat lumitaw ngayon. Kaya, kailangan lang nating maghintay ng matyaga, sabi ni Reggie habang nakaupo. Bahagyang ngumiti si Terence at umupo rin. Nagkatinginan ng iba nangangati ang kanilang mga puso, ngunit wala silang magawa dahil gusto silang panatilihin ni Reggie sa kaba. Biglang lumapit si Yubi at umupo sa tabi ni Terence habang nakamasid ang lahat. Sa normal na sitwasyon, ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng isang lalaki ay medyo namumula, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado at mahinahon, walang bahid ng pagkapahiya. Sa katunayan, mas natural at mas may kumpiyansa pa siya kaysa sa karamihan ng mga lalaki. Kuya Linford, salamat sa tulong mo noong nakaraan. Ikinuyom ni Yubi ang kanyang mga kamay at sinabi. Walang anuman, walang abala. Bahagyang ngumiti si Terence habang umiiling. Para sa iyo, maaaring kasing dali lang ito ng pagbubuhat ng daliri, ngunit para sa akin, hindi ito maliit na bagay. Kung hindi dahil sa tulong ni Kuya Linford, baka hindi ako nakasali sa pagsubok na ito ng Supreme Ancient Immortal Realms at nakauwi na sana ako tulad ng iba, seryosong sabi ni Yubi. Hindi yun biro kung hindi siya tinulungan ni Terence sa frostbite, malamang na ilang buwan na siyang sinasaktan ng basag na salamin ng bilangguan na parang yelo. Baka abala pa nga siya sa pagpapagaling ng sarili niya ngayon, lalo na sa pagsusulit. So,
Tuluyan ka ng gumaling, Miss Duanmo. Tanong ni Terence na may pagtataka. Ang pagpapabata ng mga nolentang dahon ay may mahinang yugto na 3 buwan, at kahit na ang hindi kumpletong bersyon lamang ang ginamit ni UB, 1.5 buwan pa lamang ito. Hindi niya nga alam kung tuluyan na itong gumaling. Marahil ay isinasapanganib ng babaeng ito ang kanyang buhay para makasali sa pagsubok. Siguro nga. Malabo ang sagot ni UB, hindi naman sila magkakilala, kung tutuusin, at magiging masyadong matalino para sa kanya kung basta-basta na lang sasabihin kay Terence ang lahat ng ganoon casual. Mabuti naman. Tumango si Terence. 5,211. Nagkwentuhan ang lahat para magpalipas ng oras habang hinihintay ang sandaling binanggit ni Reggie. Sa huli, naghintay sila ng 1 buong araw at wala silang nakitang kakaiba kahit madilim na. Hindi man lang nila nakita ang anino ng tinatawag na ikatlong hanay ng teleportasyon. Tio Maestro Zin, nasaan ang ikatlong pormasayo ng transportasyon na nabanggit mo? Hindi naman pwedeng isa lang itong walang batayan na alamat, di ba? Hindi maiwasan ng lahat na magduda. Ito. Medyo naguluhan din si Reggie. Gayunpaman, ang ikatlong pormasayo ng teleportasyon ay malinaw na naitala sa sinaunang mundo ng martial arts at tiyak na hindi isang walang batayan na alamat. Gayunpaman, mahirap sabihin kung mali ang hula ng mga nakatataas sa sinaunang alyansa kung kailan lilito ang pormasayo ng teleportasyong ito sa mundo. Ang pagganap ni Reggie ay lalong nagpahinala sa lahat. Inaabangan nila ang pagsubok na minsan lang mangyari sa 1 milenyo sa loob ng 1 taon, at ginawa pa nila ang lahat para malampasan ang pinakamatinding pagsubok sa kasaysayan. Sa huli, hindi man lang nila makita ang anino ng ikatlong hanay ng teleportasyon. Kung ang tinatawag na pagsubok na minsan lang mangyari sa 1 milenyo ay isa lamang alamat, paano nila ito matatanggap? Nang nagsisimula ng magbulungan ang lahat, biglang nagsalita si Aliyah, ang bilog at lapit ng buwan ngayong gabi. Natigilan ang lahat nang marinig ito. Tumangala sila at agad na nag-usap. Sa hindi malamang dahilan, ang buwan ngayong gabi ay talagang napakabilog at malapit. Kung napakabilog lang nito, ayos lang sana. May mga pagtaas at pagbaba ang buwan, at kahit na ito ay isang transit point, hindi na ito kakaiba. Gayunpaman, ang buwan ngayong gabi ay napakalapit. Parang kaya nilang abutin at hawakan ito. Halos direktang umidiin ito sa mukha ng lahat. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikita o naririnig ni Newman. Tingnan mo, ang bilis humupa ng tubig. Biglang may sumigaw. Tumingin ang lahat at nakita nilang mabilis na humupa ang tubig. Sa isang iglap, bumaba ng husto ang lebel ng tubig, at walang senyales na bumabagal ito. Pabilis ng pabilis ang humupa ng tubig, at sa huli, dumagundong ito na parang winawasak ang mundo, na talagang nakakagulat. Ito ay konektado talaga. Natigilan ang lahat sa tanawin sa harap nila. Ito ang dating arkipelago ng mga sasakyang pandagat, ngunit pagkatapos ng hindi pa naganap na pagbaba ng tubig, ang mababaw na dagat na dating naghihiwalay sa arkipelago ay naging lupa, at ang totoo ay lahat ng ito ay konektado. Ha! Hindi ba takin yan sa underwater spirit jade? Mas madali na ngayon ang pagmimina, at hindi ko na kailangang umakyat paminsan-minsan para huminga, at napakabagal ng mga galaw ko. Kung magmimina ako ngayon, tinatayang makakapagmina ako ng 3 piraso sa isang araw nang walang problema. Mainit na pinag-uusapan ng mga tao ang mga pangyayari. Gayunpaman, hindi pinansin ni Reggie ang kanilang usapan. Sa halip, naglakad siya patungo sa bagong lupain, dala ang isang komplikadong mapa sa kanyang kamay. Nalito ang lahat at sumunod sa kanya. Hindi nila maiwasang magtanong, Marshal Uncle Zin, may misteryo ba rito? Nandito na ang malalim na teorya. Biglang tumigil si Reggie sa paglalakad at itinuro ang bilog at itim na bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagtipon ang lahat at maingat itong pinagmasdan. Bukod sa medyo matigas, ang itim na batong ito ay tila walang ibang kakaibang katangian. Hindi nila maiwasang magtinginan, ano ang kakaiba rito? Mahiwagang ngumiti si Reggie ngunit hindi nagsalita. Matapos itong ikumpara sa kanyang esoteric map, tumalikod siya at naglakad sa ibang direksyon. Di nagtagal, nakakita siya ng isa pang piraso ng itim na bato na eksaktong kapareho ng natagpuan niya.
Pagkatapos, ang ikatlong piraso, ang ikaapat na piraso, ang ikalimang piraso. Sa huli, nakakita siya ng kabuoang 72 magkakaparehong itim na bato sa nakapalibot na lugar, at tila bumubuo ang mga ito ng isang hindi maipaliwanag na hanay. Ano ba yan? Naguluhan ang lahat. Plano ng mga bulaklak ng Blackstone Plum. Hinaplos ni Reggie ang kanyang balbas at ngumiti. Porma sayo ng Blackstone Plum Blossom. Ano iyon? Isa ba itong uri ng porma sayo ng teleportasyon? Naguluhan ang karamihan. Hindi, pero makikita natin ang ikatlong porma sayo ng teleportasyon sa lalong madaling panahon. Halika, magtulungan tayo. Maglagay ng 3 piraso ng espiritual na jade sa bawat piraso ng itim na bato, sabi ni Reggie. Ilang sandali pa, 3 espiritual na jade ang inilagay sa bawat isa sa 72 piraso ng itim na bato gaya ng itinagubilan ni Reggie. Noong una, walang gumagalaw, ngunit di nagtagal, lahat sila ay nagsimulang magliwanag na may mahinang liwanag. Kasunod nito, isang di nakikitang bug zone hangin ang pumailan lang sa kalangitan, tinangay ang lahat ng buhangin sa isang iglap. Lumubog ang lupa ng 7 hanggang 8 metro. Nagulat ang lahat. Lumabas na ang mga itim na batong nakita nila kanina ay maliit na bahagi lamang ng kabuuan. Lumabas na mayroong 72 haliging itim na bato, at mayroong isang napakatandang porma sayo ng teleportasyon sa gitna. Ang ikatlong porma sayo ng teleportasyon. Tuwang-tuwa ang lahat, ngunit may isang taong nanghihinayang na nagsabi, kung alam ko lang na mahahanap ko ang hanay ng teleportasyon sa pamamagitan ng pag-alis ng buhangin, hindi ko sana sinayang ang napakaraming espiritual na jade. Maaari ko sanang nailigtas ang mga ito sa pamamagitan lamang ng kaunting pagsisikap. Hindi naging mahirap para sa kanila na alisin ang buhangin sa dagat. Gayunpaman, mahigit 200 piraso ng espiritual na jade ay isang malaking halaga ng pera sa sinaunang Jiangho. Marami sa mga taong naruroon ang hindi pa nakakita ng ganito karaming espiritual na jade sa kanilang buhay. Kung gayon, masyado kang nag-iisip. Ang porma sayon ng Blackstone Plum Blossom ay isang sinaunang nakalilitong porma sayon. Kung hindi mo ito i-activate gamit ang Spirit Jade, hindi mo mahahanap ang porma sayon ng teleportasyon kahit nalinisin mo pa ang lahat ng buhangin sa dagat, sabi ni Reggie, umiling. Dahil natagpuan na natin ang porma sayon ng teleportasyon, maaari na nating simulan ang teleportasyon, tama ba? Biglang tumayo si Jianfeng at sinabing. Simula nang bumalik siya mula sa mesensinang pagsasanay ng sentro, laki ang ipinagbago ng kanyang buong ugali. Siya ay naging mas tahimik at malalim, wala na ang kahit kaunting dating arrogant. Sa halip, siya ay mas katulad ng isang makamandag at mapanglo na ahas, na patuloy na inilalabas ang dila ng ahas, na parang pipili ito ng isang taong lalapain anumang oras. Nang marinig niya ang sinabi nito, lahat ng nabigla ay agad na nag-react. Bawat isa sa kanila ay nawalan ng pasensya, hiniling na sana sila ang mauna na sumugod sa hanay ng mga teleportation. Sige, kung gayon, pumasok tayo ng sunod-sunod. Hindi na kailangang magmadali. 43 tao lang ang nasa kabuuan, kaya sapat na ang laki ng sinaunang hanay ng mga transfer na ito para sabay-sabay na ilipat ang lahat. Hindi nagaksaya ng oras si Reggie at pinangunahan ang lahat sa porma sayo ng teleportasyon. 43 ito ang kabuuang bilang ng mga taong lumahok sa pagsusulit na ito, at ito ay kahit na idinagdag ang grupo ni Terence. Kung hindi, mas kakaunti pa ang mga tao. Mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami, at ito ang iniisip ng mga nakatataas sa sinaunang alyansa. Hindi nila kailangang hayaang mabigyan ng pagkakataon ang bawat disipulo, kailangan lang nilang siguraduhin na hindi ito palalampasan ng mga henyong disipulo na karapat-dapat dito. Matapos makapasok ang lahat, sinabi ni Reggie, matapos ma-activate ang teleportation array, kakailanganin ninyong harapin ang isang ganap na bago at hindi kilalang lugar ng pagsubok. Bagamat maraming sinaunang talaan nito, ang mga talaang ito ay hindi pa sistematiko at mahigpit na susuri. Bukod dito, 1,000 taon na ang nakalipas, kaya mahirap sabihin kung gaano kalaki ang kredibilidad ng mga ito. Kaya, lahat, huwag basta-basta maniwala sa mga sinaunang talaang ito. Kaligtasan muna. 5,220. Kaya ang ilog ng kamalayan ay maaari ring peke.
Mabilis na tanong ng isang tao. Hindi dapat ganoon ang kaso. Tutal, halos lahat ng sinaunang aklat tungkol sa lugar na ito ay nabanggit ang ilog ng Kamalayan. Gayunpaman, mahirap sabihin kung ano ang hitsura ng ilog ng Kamalayang ito, kaya't maaari na lamang nating hintayin na makita ito ng lahat gamit ang kanilang sariling mga mata. Marahil ito ay talagang isang maalamat na ilog na kayang magpakalma sa espiritual na pandama ng isang tao, ngunit maaari rin itong maging isang mapanganib na ilog na may mga natutulog na panganib. Mag-ingat kayong lahat, sabi ni Reggie. Nagtinginan ang lahat. Ang bagay na pinaka-inaasahan nila sa pagsubok na ito ay ang maalamat na ilog ng Kamalayan. Ang mga salita ni Reggie ay parang pagbuhos ng isang balde ng malamig na tubig sa kanilang mga ulo. Kahit ano paman, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Pagkatapos ninyong ma-teleport, mananatili ako rito ng 1 buwan. Kung may mangyari sa inyo, maaari kayong mag-isip ng paraan para makabalik sa teleport. Gayunpaman, kung muling tumaas ang tubig pagkatapos ng 1 buwan, wala na kayong magagawa. Sa oras na iyon, kakailanganin ninyong maghanap ng isa pang one-way teleportation formation para makabalik sa sinaunang maliit na mundo. Tungkol naman sa one-way teleportation formation na iyon, lahat ay magkakaroon ng mapa. Maaaring medyo naiiba ito sa realidad, babala ni Reggie. Sa madaling salita, sa loob ng 1 buwan, lahat ay may pagkakataon pa ring umalis sa trial ground kung hindi maganda ang sitwasyon. Tutal, ang trial ground na ito ay minsan lang nabubuksan sa loob ng 1,000 taon, at walang nakakaalam kung ano na ito ngayon. Kung may mga panganib sa lahat ng dako at ang landas ng pag-atres ay mapuputol, na magreresulta sa ganap na pagkalipol ng lahat ng mahuhusay na disipulo, kung gayon ang katatawanan ay magiging malaki. Gayunpaman, pagkatapos ng 1 buwan, wala nang pagkakataong magsisi. Kahit na mas mapanganib ang sitwasyon, kakailanganin nilang maghanap ng ibang one-way transfer array. Kung hindi, maaari na lamang silang makulong sa trial ground at maghintay ng kamatayan. Sinimulan ni Reggie na ihanda ang mga Spirit Jade, naghahanda para sa pag-activate ng teleportation formation. Nagpalitan ng tingin sina Terence at ang iba pa ayon sa sinabi ni Reggie, hindi magiging madali ang pagbabalik mula sa pagsubok. Kung hindi nila magagamit ang teleportation formation, kakailanganin nilang dumaan sa maliit na mundo ng sinaunang Martial World, at aabutin ito ng mahabang panahon. Maaari pa itong abutin ng mga taon o dekada. Mabuti na lang at handa na ang lahat para dito. Ipinaalam na nila sa kanilang mga kaibigan at pamilya ng maaga para makapag-ingat sila. Kahit na magtagal pa, hindi na ito gaanong mahalaga. Handa na ang lahat, at sa wakas ay gumana na ang pormasayon ng teleportasyon. Isang puting ilaw ang kumislap, at nagbago ang tanawin sa harap ng grupo ni Terence. Bakit ang dilim? Noong una, inakala ng lahat na dahil iyon sa hindi pa nasanay ang kanilang mga mata sa dilim, ngunit matapos maghintay ng matagal, madilim pa rin, kaya nagsimula silang sumigaw. Kahit madilim na ang gabi, hindi maaaring wala talagang liwanag. Lahat kayo, huwag kayong magpanik. Ito ay isang kuweba, pang-aalo ni Terence, habang pinapaalalahanan sina Amara at ang iba pa, kung hindi kayo makakita gamit ang inyong mga mata, maaari ninyong gamitin ang inyong banal na pandama. Ito rin ay isang mahalagang paraan na kailangan ninyong gamitin sa hinaharap. Kailangan ninyong maging mas pamilyar dito. Pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas, lahat ay karaniwang gumagamit ng banal na sentido bilang unang paraan ng persepsyon. Kung talagang aasa sila sa kanilang mga mata, mahihirapan silang makasabay sa teknik ng paggalaw ng kalaban, lalo na't harapin sila. Isa nga itong kuweba, at napakakipot at napakalalim. Tumanggaw si Linlin. Siya ang pangalawa sa pinakamalakas sa grupo ni Terence, at lahat sila ay mga huwara ng foundation. Natural lang, mas mabilis siyang tumugon kaysa kina Amara at sa iba pa. Ang iba ay tumugon din at ginamit ang kanilang espiritual na pandama upang madama ang nakapalibot na kapaligiran. Bagamat walang biswal na epekto ng kulay, ang kanilang persepsyon sa hugis at balangkas ay mas detalyado at malinaw. Paano nagawang mag-set up ng teleportation formation ang mga sinaunang tao sa ganito kalalim na kuweba? Nakakatakot talaga. Nawalan ng malay ang lahat. Kahit ano paman, lumabas muna tayo, sabi ng isa at nanguna sa paghawak sa direksyon ng pasukan ng kuweba.
Ang iba ay walang balak na manatili sa iisang lugar at sumunod sa isa't isa. Si Terence na lang ang natira para tingnang mabuti ang porma sayon ang istruktura ng pormasyong ito ay kapareho ng nasa mga isla ng paglilipatan. Sa teorya, kailangan lang nilang maglagay ng sapat na spirit jade para ma-activate ito, pero gaya ng sinabi ni Reggie, matatakpan muli ng tubig dagat ang lugar sa loob ng isang buwan. Muling ma-activate ang porma sayon ng Obsidian Plum Blossom, at mahirap sabihin kung magagamit pa rin ito. Sa sandaling ito ay biglang may narinig na matinis na sigaw mula sa hindi kalayuan, na sinundan ng matinding takot. Ang mga lumabas kanina ay nakabalik na lahat, maliban sa dalawang tao sina Janfeng at Woking. Mag-ingat kayong lahat. Agad na sinenyasan ni Terence si Amara at ang iba pa na bumuo ng depensibong porma sayon. Ito ay isang pagsasanay para sa lahat ng panganib na maaaring kaharipan nila sa pagsusulit, ngunit ito ay higit pa para sa depensa kaysa sa opensa, ginawa lamang nila itong mas ligtas. Walang nangahas na maging pabaya. Ang banta na maaaring matakot sa napakaraming piling disipulo ng sinaunang alyansa tungo sa ganitong kaawa-awang kalagayan ay tiyak na hindi maliit. Tunay nga, matapos tumakas ang mga tao sa unahan, isang grupo ng mga nilalang na parang apoy ang sumigaw at humabol sa kanila. Marami sila, hindi bababa sa 8,000. Ano ito? Gulat na gulat sina Amara at ang iba pa. Ang mga bagay na ito ay napakabilis, at sa isang kisap mata, nagkalat ang mga ito sa lahat ng dako. Isang disipulo sa maagang foundation stage na medyo mabagal tumakbo ang naabutan nila, at agad siyang nadurog sa mga piraso. Lumabas pa ang usok mula sa kanyang katawan, at ang tanawin ay napakasamang tingnan. Firebat. Bulalas ni Terence. Nakita na niya ang bagay na ito dati sa mga talaan ng lahat ng bagay sa Sky-class Island, isa itong napaka-brutal at uhaw sa dugong spirit beast. Hindi ito malakas ng paisa-isa sa mga unang bahagi ng foundation stage, pero palagi itong gumagalaw ng grupo-grupo. Tulad ngayon, dahil libu-libo sa kanila ang tumatakip sa kalangitan, ang banta ay hindi kayang harapin ng isang normal na master ng foundation stage. Ang pinakamakapangyarihang tao sa grupo ay walang iba kundi ang dalawang Golden Core Stage expert, sina Woking at Janfeng. Kung handa silang dalawa na gamitin ang kanilang buong lakas, ang pagharap sa grupong ito ng mga Firebat ay dapat sanay naging madali. Sa kasamaang palad, wala silang ganoong intensyon. Sa halip, diretso silang dumaan sa grupo ng mga Firebat at umalis, naiwan na lamang ang grupo ng mga Foundation Establishment Stage expert na nakulong dito. Lumapit ang grupo ng mga Firebat, at dahil nasa harap nila ang leksyon, walang nang-ahas na magpigil ng lakas, dali-daling ginamit ang kanilang pinakamahusay na kasanayan sa pakikipaglaban upang kontrahin ang atake. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga pagsabog, at naging masigla ang eksena. Gayunpaman, ang mga Firebat ay masyadong maliliit, mabilis, at maliksi. Halos imposibleng tamaan sila ng magulong atake ng grupo. Ang tanging magagawa lang nila ay takpan ang kanilang mga ulo at tumakbo palayo. Para mahuli ang pinuno, ang pinakamahalagang gawin ay hanapin ang hari ng mga nagliliyab na paniki. Hanggat kaya nating patayin ang hari, natural lang na atras sila, mahinang sabi ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.